Magandang araw pong muli sa bawat isang masusugid na taga-subaybay ng ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Thank you so much po sa patuloy niyong pag-tune in sa programang ito. Alam ko po na araw-araw ay excited tayong makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. So tayo po muna ay manalangin. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon na muli kami ay biniyayaan mo ng panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat pong muli na kami ay patuloy mong sinasamahan at patuloy na nararanasan ang pagpapala mula sa iyo. Salamat pong muli sa mensahe mo po Panginoon sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So sa araw na ito, ang ibabahagi ko po ay patungkol sa kapayapaan or peace or tunay na kapayapaan. So sa panahon po natin ngayon ay napakarami pong tao ang nakararanas ng kagulumihanan o aligaga o walang kapayapaan. Bunga na rin po siguro sa iba't ibang klase ng pagsubok na nakakaharap o nararanasan. Tama po ba? Minsan nga, konting problema, pakiramdam mo, pinagpasan mo na ang langit at lupa. Tama po ba? At ang marami sa pagkaunawa o pakahulugan o pag-intindi po sa salitang kapayapaan, kapag ikaw daw po ay may kapayapaan, ibig sabihin, wala ka daw pong problema o hindi ka nababalisa. Yun ang ibig pakahulugan ng marami po na ang intindi nila sa salitang kapayapaan ay wala kang problemang nararanasan. So kapag ganito po ang ating pagkaintindi o pagkaunawa o kaisipan, ay sa palagay ko po o kasiguraduhan ko po na talagang palagay ko po o sigurado ko po na maraming tao ang walang kapayapaan. Tama po ba? Kasi ang intindi natin, mararanasan natin ang payapa kapag ikaw ay walang problema, kapag ikaw ay walang sitwasyon na nararanasan. Pero alam niyo po ba na napakaraming tao ang nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. So, ibig sabihin, maraming tao ang walang kapayapaan. Tama po ba? Sa kadahilanan sa mga nakakaharap nilang problema o sitwasyon. Pero alam niyo po ba na pwede po nating maranasan ang kapayapaan kahit na tayo ay may pinagdadaanan. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po sa Philippians 4:7, sabi po dito, basahin ko po. Sabi po dito, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi po naman sa Tagalog, sabi po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So ang kapayapaan po ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang pong mag-iingat sa ating puso at pag-iisip dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Amen. So ang kapayapaan mula sa Diyos ay hindi po ito katulad ng tinutukoy sa mundong ito. Dahil ang kapayapaan na tinutukoy po dito sa binasa natin, na ang kapayapaan, ito ay nagmumula sa ating mga puso at sa ating kalooban. Kapag meron po tayo na ganitong kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, makakaranas ka man ng problema, maranasan mo man ang mga pagsubok o anumang sitwasyon sa buhay mo, sa buhay ko, ay hindi po tayo basta-basta mayayanig. At makakaranas pa rin po tayo ng kapayapaan mula sa ating Diyos. Amen. At sabi pa nga po sa Isaiah 26:3, sabi po dito, binibigyan mo ako ng lubos na kapayapaan, ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen. So sa patuloy po nating pakikipag-isa, sa patuloy po nating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ay mararanasan po natin ang kapayapaan na itong kapayapaang ito hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng sitwasyon sa panahong ito, nag-aalala ka dahil nawalan ka ng trabaho, nag-aalala ka dahil hindi mo malaman kung
Yung nararanasan mo ba sa physical mong katawan ay gagaling ka ba? Nag-aalala ka dahil yung relationship mo sa iyong asawa ay medyo nagkaroon ng problema at nag-aalala ka, nagkaroon ka ng sitwasyon o problema sa iyong mga anak at nag-aalala ka dahil yung araw-araw mong pangangailangan, yung araw-araw nyong pangangailangan ay hindi na ipapagkaloob sa iyo. So kapatid, sa pag-worry mo ba, sa pag-aalala mo ba, sa palagay mo ba, ito ay makakatulong sa iyo? 'Di ba tayo malimit, tayo ay nag-aalala, tayo ay naggugulumihanan at mas lalo nating inaalala, mas lalo nating iniisip yung mga sitwasyon na ating nararanasan. Ang tanong ko, sa palagay mo ba, ito ba ay makakatulong sa iyo? Ito ba ay makakatulong sa atin? 'Di ba hindi? At mas lalo tayong naaapektuhan sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Tama po ba? Eh why not na ipagkatiwala po natin sa Panginoon? Dahil ang ating Panginoon ay kayang-kaya niyang ibigay sa atin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapag sa Kanya po natin ipinagkatiwala ang ating mga alalahanin, umasa po tayo na ikaw, ako, tayo ay pagkakalooban ng ating Panginoon ng kapayapaan na kahit may pinagdadaanan tayo, kahit may sitwasyon tayo, kahit anumang problema ang ating nararanasan, ay payapa pa rin tayo dahil alam natin na kasama natin ang ating Diyos. Dahil alam natin na tutulungan tayo ng ating Panginoong Hesus sa kung anuman ang pinagdadaanan natin. Amen po ba? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw na ito. Sa mensahe mo po Panginoon na pinaalalahanan mo po kami o Diyos. Especially Panginoon sa mga dumaranas at nakakaranas ng mga alalahanin o Lord God. Dumaranas ng takot, ng problema, na sa pakiramdam nila ay wala na pong kapayapaan o Lord God. Salamat po o Diyos na sa iyo ay masusumpungan po namin ang kapayapaan o Lord God. Dalangin po namin Panginoong Jesus na patuloy kami makipag-isa sa iyo. Patuloy kami magtiwala sa iyo, O Lord God, nang sa ganon, O Diyos, ay patuloy naming maranasan ang iyong kapayapaan, O Lord God. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, O Lord God. Salamat po, Lord, sa mga dumaranas ng sitwasyon, O Lord God. Salamat po, Ama, sa mensahe mo po, Panginoon, sa araw nito, O Lord God, na ikaw po, Panginoon, at sa iyo, O Lord God, patuloy na magtitiwala at patuloy naming mararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-tune in dito sa ating programa. At isang pinagpalang araw pong muli at pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Diyos na mabuti.